Marami talagang malikhaing mga manluloko, simpleng tao, kung may isang sindikato, kung pag-uusapan ay visa. Ito yung story natin ngayong araw. Na ang nasa likod ng sinasabing kanyang simpleng tawagin nating modus. Ito yung si Randy Sansano, barangay kagawad. Ginamit niya ang kanyang pagiging kagawad na makaloko ng 3 tao sa pamamagitan ng sinasabing visa, Japanese visa itong pinag-uusapan. Kung pwede nga lang pong pumatay ng tao, pinatay ko na siya. Dahil pinatay niya na rin kami. Nag-iingit-ngit sa galit ang 46 anyos na ginang na si Annalie Rendon dahil umano sa panloloko sa kanila ng mag-ina ng isang barangay kagawad. Sa pamamagitan ng kasamahan sa trabaho ng anak ni Annalie, nakilala niya ang tutulong umano sa kanilang makakuha ng visa sa Japan. Dati daw po siyang nagtatrabaho dyan sa Japanese Embassy. Tapos, meron daw po siyang mga kakilala dyan sa loob na inaabot-abutan niya din. Madali ang pag-alis papuntang bansang Japan ang ipinangako raw sa kanila ni Randy Sansano, isang kagawad na nakatalaga sa barangay 739 Zone 10 San Andres, Malate sa lungsod ng Maynila. Bibigyan ko kayo ng discount, 550, 3 kayo. Ano po yun? Within 2 months makakaalis kayo, 1-year visa. Sa tiwala at kagustuhang makapagtrabaho sa bansang Japan, agad kumagat si Annalie sa matamis na pangako ni kagawad. Kasi 1-year visa eh. Kasi pag may visa ka doon, legal kang makakapagtrabaho. Malaki ang sweldo. Para makapagbigay ng processing fee, kinakailangan niyang isanla ang bahay nila sa Taguig. Sinanla ko po yung bahay ko sa halagang 400,000. Mayo ng nakarang taon, nagbigay si Annalie ng 135,000 pesos kay Kagawad Sansano bilang paunang bayad para sa pagpoproseso ng papunta sa nasabing bansa. Makalipas ang 1 buwan, muli itong nagpadagdag ng bayad. Sabi niya, Mami, kayong dalawa ng anak mo nakapasok na. Mami, bigyan mo uli ako ng 90,000 para maayos na. Sabay na kayong aalis. Muli na namang ginatasan umano ni Kagawad ang mag-iina. Nang hingi uli siya, 80,000. Para daw itimbre sa Japanese Embassy para daw makuha na namin. Lumipas ang ilang buwan pero walang nangyari sa kanilang visa application. Dito na nagduda si Annalie. Minabuti na lamang niyang bawiin ang perang ibinayad kay Sansano na umabot sa mahigit 300,000 piso. Pero ang kanyang pera tila nalusaw na sa kamay ni Kagawad. Sabi niya ganun sa akin, sige Mami, end October, bibigay ko yung pera mo. Nag-antay po ako noon. Walang nangyari. Nangako na naman siya November 15. Wala rin na naman siyang binigay. December 8, yon yung gumagawa kami ng promissory note niya. Sabi niya, bibigyan niya ako ng 150,000 na partial. Okay, Tol, maganda siguro na malaman ng mga nanonood sa atin. Anumang visa sa anumang bansa, importante talaga yung nag-a-apply siya mismo. Dito tayo naloloko dahil mga pangako, kunting buladas na siya ay nagtrabaho sa loob ng Japanese Embassy na mapaprocess niya yung non-appearance, sponsorship visa, at disgrasya sa akala. Ito ang kwento. Sa maling akala. Sa amateur video na ito, makikita ang pagsusulat ng promissory note ni Kagawad Sansano. Bilang katunayan na siya ay magbabayad ng kalahati sa kabuuang halagang nakulimbat niya sa mga biktima. Pero pagdating sa nakatakdang araw ng bayaran, no show si Kagawad. Kaya naman, nagpasya na si Annalie na ilapit ito sa kapitan ng barangay na nakakasakop sa Kagawad. Pero hindi naman daw tinulungan ni Kapitana. Parang kakampi niya pa yung chairman kasi sabing ganun, binebenta nga yung property niya dyan eh. Dahil dito, kasama ang T3 Alliance, minabuti na naming sadyain ang Kagawad sa kanyang bahay. Wala po. Kanina nga andito siya pero malis. At maging sa kanilang barangay hall sa San Andres, Malate sa lungsod ng Maynila. Hindi ko alam kung anong oras siya dumadating sa bahay. Pero dito, ganun ang oras niya eh. Umaga po ba?
Sabi? Laging wala ang kagawad sa parehong lugar. Si kagawad, nagtatago nga ba? Nakaharap namin ang chairman ng kanilang barangay, si Kapitana. Ipinagtanggol pang kanyang tauhan. Dito naman sa buong barangay, kahit ipatanong siya, wala siyang Kaya naman, minabuti na naming ilapit ang reklamo sa tanggapan ng General Assignment Section ng Manila Police District. Muling ipinatawag si Sansano. Hanggang huli, pinanindigan niyang hindi magpakita sa kanyang biktima. Gayunpaman, desidido ang biktimang si Annalie na magsampa ng kasong administratibo sa Office of the Ombudsman. Nakapagsampa na rin siya ng kasong stapa laban sa kagawad sa pulisya. Magpopolto sa Article 315 Stapa case. Maaari siyang makulong o kaya matanggal sa kanyang serbisyo bilang isang kagawad ng barangay. Umaasa pa rin siyang makakapagsimula silang mag-anak ng bagong buhay sa kabila ng panlolokong naranasan nila. Mga tol, ang panawagan na lang natin sa lahat ng mga nanonood, lalo-lalo na doon sa mga eto yung gustong kumuha ng mga visa, siguraduhin ninyo na huwag magkatiwala. Maliban na lamang kung yan talaga yung lehitimo ng mga travel agency na kabahagi noon, pero mag-a-appear pa rin kayo. In this case, naloko rito, mahigit 300,000 piso at hindi biro ipera. At huwag maniwala sa no appearance visa. There's no such thing. Totoo yan. So, sana ito'y magsilbing babala. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.